nagsabi na po si Mayor Leni Robredo na wala na siyang plano na tumakbo sa national possessions. Una po sa lahat, kayo po ba'y nakausap tungkol dito? At ano po yung masasabi nyo dito sa anunsyo ni VP Leni? Sino yung posibleng ipalit ng inyo pong partido if not Mayor Leni? Matagal na kami hindi nakikita ni Mayor Leni. Actually, bukas na yata ang birthday niya. So baka magkataon na makausap ko siya. But, ang para sa akin na mahalaga, hindi yung kung sino yung... Kasi ang maaga pa eh. Hindi naman kung sino, kundi dapat iisa lang ang susuportahan ng oposisyon sa 2028. At dapat buo ang loob ng lahat ng mga nasa oposisyon sa pagsuporta sa kanya. Meron naman proseso yan. Ngayon pa lang nagkakaroon na yan ng mga pag-uusap kung paano ba natin pipiliin yung susuporta at lalaban sa kung sino man ang lalaban dun sa kabila. So that at least klaro ang choice at hindi maging divided ang mga nasa oposisyon. Pag sinabi kong oposisyon yung ibig ko sabihin yung mga progresibong mga sektor ng ating lipunan na ang hinahanap talaga ay yung mga maayos na pamamahala, yung good governance na ang uunahin ay ang interes at kapakanan ng ordinaryong Pilipino. So hingan ko na kayo ng birthday wish nyo kay former VP Leni sa panahon na ang dami nangungulit sa kanya ngayon. So ano ang inyong birthday wish sa kanya? Well, happy birthday po Ma'am Leni at sana naman ay makapag-usap hindi lang naman ako kundi lahat ng mga nasa posisyon sa inyo. I hope that we can come up with a clear and speedy process para bago matapos ang taon na ito ay alam na natin kung siya ba o kung sino man ang susuportahan natin sa 2028. So, Pero kung Kong, ito pong sinasabi ninyo na progresibong sektor ng lipunan na sana magkaisa ng susuportahan, kasama po ba dito sa usapan yung Marcos administration? Well, ang sinasabi ko yung mga nagsama-sama noong 2022 at noong 2025. Pero syempre, kailangan kailangan mas maging malawak pa yan. So everyone who has the interest of the community and the people in mind, na lalong-lalo na sa ganitong krisis na meron tayong gulo sa Middle East, ay lahat ng mga polisiya, lahat ng mga batas na isasabatas natin, ay ang una dapat matutulungan ay yung naghihirap na mga transport sector natin, yung naghihirap na mga magsasaka natin, yung naghihirap na mga mangingisda natin dahil sa panghihimasok ng China, yung problema natin ng yung discrimination sa ating mga kababaihan at yung mga bagay na yon. And alam nyo, ito ang mga issue na ilang dekada na yan na alam natin na ang laki ng problema na hindi talaga kinakaharap ng administrasyon. And it's about time that we have leadership that will address that front and center.